And ang gusto ng person mo is magbago siya kasi nare-realize naman niya na tama ka, no? Doon sa mga sinasabi mo sa kanya. Alam niya yun, nare-realize niya yun. And gusto kanyang pagbigyan, mga kapiksi. Pero, ayaw niyang mahawakan mo siya sa leeg. Okay, so yun yung ano niya, parang yun yung reason niya na ayaw niya na mahawakan mo siya sa liig, kaya parang hindi siya nag-give in sa'yo, mga kapiksi. So kung Hello guys, hello Capricorn, welcome back to Pinay Pixie Tarot. Ang pamagandang episode natin for tonight is feelings reading, anong nararamdaman niya sa'yo. Para sa Capricorn, Sun, Moon, Rising, Sign, and Venus. So, pwede ma-pick up yung energy nyo guys, pwede ma-pick up yung energy ng person nyo, pwedeng magkabaliktad yung roles. If in case hindi kayo naka-resonate guys, try nyo panoorin yung video dun sa zodiac sign ng person nyo. Baka nandun yung energy nyo guys. So, tingnan natin itong mga emosyon no, na nakapaloob sa relationship nyo. Pwedeng nararamdaman nyo, pwedeng nararamdaman nila, pwedeng nararamdaman nyo parehas. So, meron ditong nahihiya, merong galit, may galit, and merong embarrassed, nahihiya, mga kapiksi. Ito guys, feeling ko, sila ito. Or pwedeng lahat sila ito guys. Shy and embarrassed, halos parehas lang, mga kapiksi. Nahihiya, no? Nahihiya sila sa inyo, especially kung meron silang kasalanan, guys, no? Kung meron silang hindi mga magagandang ginawa sa inyo na ikinagalit nyo, no? With this angry energy. Parang feeling ko, energy nyo itong galit sa kanila. And sila yung nahihiya, sila yung embarrassed dahil dun sa mga atraso nila sa inyo mga kapiksi. Kung kayo ay hindi nila kinokontak mga kapiksi, let's say for example, no contact, yung status nyo guys, pwedeng in a relationship pa kayo, pwedeng ghosted na, pwede ring hiwalay na. So kahit anong relationship status, applicable to mga kapiksi. And kung hindi nila kayo kinokontak, dahil naiya sila sa inyo, lalo na kung galit kayo sa kanila, okay? So parang pwedeng gusto nila kayong kontakin pero hindi nila magawa dahil sa sobrang hiya nila. At saka meron ding halo itong takot, no? Kasi nga galit kayo sa kanila. And itong angry energy na to, pwedeng energy din nila ito. Na parang alam nyo yung madalas na sinasabi na sila na may kasalanan, sila pa yung galit, okay? Parang ganun, no? Nagpapakita sila ng galit sa inyo, not because galit sila sa inyo, kundi galit sila sa ginawa nila or galit sila na nahuli sila. So, kailangan nilang depensahan yung sarili nila na kailangan nilang maggalit-galitan para hindi para pagtakpan nila yung pagkapahiya nila. Naintindihan nyo ba? Kasi may mga ganun, di ba? Kaya nga yung iba nagko-comment sa comment section, sinasabi nila, kapiksi, napakawalang ya ng SP ko. Sila na may kasalanan, sila ba may ganang magalit, no? Yung mga ganon. Ano kasi nila yun, guys? Defense nila yun, no? Defense mechanism nila para hindi ka magalit sa kanila. Magagalit-galitan sila. And yun ay dahil sa sobrang pagkapahiya nila. Parang napahiya sila. Bukod sa nahihiya sila sa inyo, napahiya din sila sa sarili nila. Kaya parang yun yung nila, palabas chenes, yung galit-galitan mode, okay? So, comment down below guys if feeling nyo naka-resonate kayo dyan. Tingnan natin yung feelings energy. Hanapin natin yung feelings energy dito. Tingnan natin yung feelings ng person nyo guys. Shuffle ko to habang sinashuffle ko to. Panoorin nyo muna yung video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt mag-negosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-unlad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mo ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo sa labi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixie@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon.
Alright, so sa lahat ng gusto mag-avail ng course guys, yung promo natin ngayong November, magbibigay tayo ng 500 pesos na discount until November 30 guys, kaya mag-avail na kayo. And meron din tayong bagong course guys, paano mawala ang third party at magkaroon ng harmonious na relationship para mawala yung mga kabit ng mga jowa nyo guys. 20% discount yan until November 30, kaya mag-avail na kayo mga kapiksi. So, Capricorn guys, kayo ay na-represent ng King of Pentacles sa ating spread. Ito yung ating feelings energy. Meron ditong presence ng fire sign, Aries, Leo, Sagittarius, air sign, Aquarius, Gemini, Libra, at saka water sign, Cancer, Pisces, Scorpio. For some of you, pwedeng may ganyan kayo sa inyong natal chart or may ganyan, baka ganyan yung zodiac sign ng person nyo. So, dito nakikita natin na gustong magbago ng person mo. May mga conflict kasi kayo mga kapiksi, no? Yung conflict nyo guys, pwedeng may mga nakikialam sa relationship nyo. Tapos parang kinakampihan ng person mo yung ibang tao kaysa sa'yo. So let's say for example, barkada. Kung mahilig sa barkada yung person mo, ganyan, parang yun yung palagi nagiging cause ng conflict nyo. Palagi kayo nag-aaway dahil mahilig siyang lumabas, mahilig siyang magbarkada, mahilig siyang mag-inom or whatever. Tapos tuwing sinisita mo siya dun sa mga ganong klase ng instances, nagagalit siya. So parang lumalabas na masama ka sa kanya. Pero parang ang purpose mo lang naman is wag siyang masyadong, I don't know, maligaw ng landas or baka na-insecure ka or whatever. Pero yun yung palaging nagiging cause ng conflict, no? And alam naman yun ng person mo. And nakikita natin dito na gustong magbago ng person mo para pasayahin ka. Gusto niya na parang gusto niya rin pagbigyan ka na hindi na siya masyadong mag-inom or hindi na siya masyadong lumabas mga kapiksi. So gusto niyang, kumbaga, yun nga yung sinasabi natin na angry. Parang nagagalit siya sa'yo tuwing sinisita mo siya, tuwing nagkakaroon siya ng conflict, pero deep inside, nahihiya din siya kasi tinatamaan siya, no? Kaya may shy and embarrassed energy kasi natatamaan siya kasi may bahid ng katotohanan yung pagsita mo sa kanya. And ang gusto ng person mo is magbago siya kasi nare-realize naman niya na tama ka, no? Dun sa mga sinasabi mo sa kanya, alam niya yun, nare-realize niya yun, and gusto kanyang pagbigyan mga kapiksi, pero ayaw niyang mahawakan mo siya sa leeg. Okay, so yun yung niya, parang yun yung reason niya na ayaw niya na mahawakan mo siya sa liig, kaya parang hindi siya nag-give in sa'yo, mga kapiksi. So kung magkaroon kayo ng conflict na lang, parang ganun sa kanya. Parang para sa kanya, take it or leave it, no? Basta ako, hindi ako, parang ayaw niya na magpa-under sa'yo or ayaw niya na matawag na under siya, mga kapiksi. Pero nakikita natin dito na mahaba yung pasensya nyo dun sa person nyo, puro forgiveness, puro pagpapatawad, kahit na tawag dito, yung iba kasi parang napaka-selfish nung person nyo, mga kapiksi, no? Parang para sa kanila, alam nila yung value mo, but they don't care. They value themselves so much. Parang mas importante sa kanila yung sarili nilang happiness, mga kapiksi. Wala silang, in short, parang medyo wala silang paki sa'yo. Alam nila yung punto mo, alam nila yung kung saan ka nang gagaling, yung mga hanash mo, pero hindi siya enough para magbago siya ng tuluyan. At least for now. Maybe in the future, magbabago din siya, mga kapiksi. At saka depende sa inyo, no? Kung talagang gusto nyo sila magbago, you have to change your perception of them, and eventually in the future pwede rin sila magbago, mga kapiksi. Pero for now, ang gusto ng person mo is, at saka parang para sa kanya, stress reliever yung mga friends niya, yung paglabas-labas niya, pag inom-inom niya kasama nung mga friends niya, kasi stress reliever niya yun, kasi lalo na kung puro away kayo, mga kapiksi. Yun, so yun yung nagiging stress reliever niya, yung paglabas-labas niya sa mga barkada niya, guys. Okay? Alright, so pero yun nga, alam naman niya yung person mo, pero hindi naman natin nakikita na hindi kayo mahal ng person mo. Yun nga lang, hindi siya enough para magbago na siya ng tuluyan, at least for now.
gusto niya lang magbago pero hindi niya ginagawa kasi nga yun, ayaw niyang ma-under mo siya. So if in case naka-resonate kayo guys, pwede niyo pakinggan yung pampawala ng balakid subliminal. Kasi dun sa subliminal na yun, nandun yung mga affirmations para mawala yung mga balakid, mga bisyo, sugal, alak, barkada, babae, yan. Pati yung mga in-laws, para mahalin kayo ng mga in-laws nyo, yan. Yung mga affirmations na yun, nandun sa subliminal na yun. So, if in case naka-resonate kayo guys, comment down below and pakinggan nyo yung subliminal na yun guys, para makatulong sa inyo. Okay? Alright, so comment down below guys if feeling nyo naka-resonate kayo dito sa reading na to. And ito yung ating 2025 kapalaran guys, panoorin nyo na. Ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Click here to subscribe, and ito yung ating mga relationship subliminal guys. No? Thank you for liking, sharing, and subscribing. See you again next time. I love you all mga kapiksi. Have a nice day. Bye-bye.